So hello mga kabayan, so welcome back to my YouTube channel. So ngayon mga kabayan, ipapakita po natin yung new update po ng DMW Mobiles app. So i-open ko po, titingnan ko po kung ano yung result ng ina-update ko lang po yung application. Kasi sabi po doon sa ibang mga kailangan mo pong i-uninstall yung application tapos i-download mo ulit para automatic na siyang updated na po yung application. So i-try po natin. So ito po yung ito pa yung luma kong application. So updated naman po siya. Pero kailangan mo daw na i-uninstall siya tapos i-install ulit. So ito try po natin. So, something went wrong. So, ilagin natin ulit. So, yan, nakapasok na siya, kabayan. Ngunit yung resulta niya ay blanco. So, still waiting pa rin siya. So, wait natin saglit. Tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, ito nga po ang lumalabas sa dating application. So, contract not found. Your contract not found in the system. So, tap on this message to be redirected to the directory. So, try natin. So, dadalhin ka po dito sa mga follow embassy kung saan po kayong bansa. So, hanapin nyo lang po dyan kung saan po yung inyong bansa. Baba nyo na lang. So, ang gagawin ko ay para makita ko yung kung okay na. So, pipindutin nyo po ito yung requirements mga kabayan. So, ang nakalagay nga dito ay verification status. Your contract was not found in our system. So, please contact your MWO for assistance. So, ganito nga po yung result ko. Totally mga kabayan ay nalagay ko na po yung contract ko, nandun na po siya sa e-registration. Meron po siyang nandun na po sa baba, nakita ko na po yung aking contract verification na nandun na po sa e-registration. Ngunit dito sa OFW Pass, so nakalagay po dito ay verified contract pa rin. So hindi pa siya okay. Kasi nung tinignan ko po, ibinuksan ko po yung e-registration ko, yung tinatawag na PAPSBAM. Kung meron po kayong account, nalagay ko na po yung aking visa, yung mga ID card po. Kung sa Saudi ay ikama, nalagay ko na po doon sa registration. Pero dito sa OFW Pass ay hindi pa rin siya activated. So verified contract pa rin po ang lumalabas. So verification status. So pag press natin tong view OFW Pass, so ganito po ang QR code ko. So kulay red. So ang gagawin ko, so ito-try natin kabayan kung totoo nga yun. I-uninstall ko tong application tapos i-download ko siya ulit. Okay? So ibabak natin. So i-uninstall ko to. Ganito lang yung gawin nyo. So i-uninstall ko. Tapos ngayon mag-download tayo ngayon ng bago. Okay mga kabayan. So para po sa mga Android phone, so punta lang po kayo sa Play Store. At kung Apple naman po yung cellphone nyo, punta lang po kayo sa iOS App Store. Okay po. So punta ko sa Play Store. So i-search nyo lang po dito sa search ng DMW apps. DMW apps. Ganun lang po. Search nyo lang po yan. Tapos search. So yan, makikita nyo po yan. Ito po yung application. So nasa na po siya mga kabayan, nasa Play Store na ulit. So i-check nyo po yung mga wala pang application. So i-check nyo po, meron na po tayong mga application sa mga 10 bansa na natapos na po yung pilot test run.
So install ko ulit. So install. So try natin kung gagana. Dahil kanina po ay ayaw niya. Kahit naman verified na po yung aking kontrata sa loob ng e-registration. So titingnan natin kung okay na siya. Magkulay green na po yung QR code natin. Installing. So try natin i-open. Pag ganito po lumabas, so pwede nyo po ito i-drag pa side, left side, left side, left side. Pagkatapos kung halimbawa ayaw nyo nang magtagal, so pinutin nyo lang po yung skip sa taas, skip. Tapos direct na po kayo dito sa login mga kabayan. Okay po. So, once na malagay nyo na po yung email nyo, saka yung password, kung gusto nyo hindi na kayo mag-login ulit, so ilagyan nyo po itong check yung box para sa pagbalik nyo dyan sa application ay hindi na kayo mag-type. So, hindi nyo na kailangan maglagay ng email at saka password ulit. Okay po mga kabayan, tapos i-login po natin. So, ganun pa rin po yung result nya. Hindi ko alam kung anong dapat gawin dito eh. Kailangan ba itong ipa-verified sa embassy or kailangan pang hintayin natin yung matapos yung pag-ayos ng DMW apps, yung mga IT. Ganun pa rin po eh, lumabas eh. Kahit install na natin same application. Kasi nga updated na rin po yung application na yun. Na-update ko na po yun dati sa previous na video na nagawa ko po. So, try natin po tayo sa requirements. Pag pinindot natin yon, yung kulay pula, madadirect po tayo dito sa directory. Ito po yung mga address saka telephone number ng mga pulo embassy kung saan po kayong bansa. So, Hong Kong, Macau, Tokyo, Osaka, sa Japan, Singapore, Kuala Lumpur, Brunei, Philippine Embassy, Kaohsiung, sa Meko naman to sa Taiwan, Kaohsiung. Meko Labor Center. Meko Labor din to sa Taichung. So may mga dito, email address, may address saka telephone number, hotline. Korea, Philippine Embassy. Rome, kung sa Italy po kayo. Rome Embassy, Milan, Madrid, Greece, Philippine Embassy, London, Philippine Embassy, Berlin, Philippine Embassy. Sa Prague, Washington DC, Los Angeles, Toronto, Vancouver, Australia, New Zealand, Philippine Embassy, Morocco, sa Riyadh, KSA, sa Indonesia, Al-Kubar, sa part po ito ng Dammam, sa KSA, Al-Kubar, Abu Dhabi, UAE, Dubai, Lebanon, Qatar, Oman, Israel, Jordan, Bahrain. So, pwede po kayo mag-contact dyan sa mga hotline at may mga address kung gusto nyo pong puntahan yung mga Philippine Embassy. So, punta po tayo dito sa requirements. We are currently undergoing maintenance. So, hindi po pa talaga ayos po yung application mga kabayan. Kaya yung mga kabayan po natin na malapit na po yung balik ngayong August or September. So, kung nakalagin na po kayo sa e-registration,
at meron na po kayo, nakakakuha na po kayo ng OEC exemption, so pwede po kayo kumuha doon ng OEC. At yung mga wala naman po account, nahirap naman po sa online, so pwede po kayo mag-direct sa POA. Dalhin nyo lang po yung ticket nyo, 2 to 3 days po, 2 araw o 3 araw bago yung flight. Dalhin nyo lang po yung ticket nyo para hindi na po kayo pabalikin. Dahil kung pupunta po kayo ng POA na malayo pa po yung inyong flight, so marahil ay bibigyan lang po kayo ng appointment at papabalikin po kayo sa ibang araw. So para hindi na po kayo pabalik-balik, mga kabayan, ay 2 to 3 days pumunta kayo ng POA para makakuha kayo ng OEC direct. Okay po mga kabayan. So yung mga wala pa pong registration sa i-registration sa DMW, so meron po ako mga video dyan, so hanapin nyo lang po para makapag-register po kayo sa DMW apps, kasi wala pong sign up yung ating application. So kailangan nyo pong mag-direct doon sa e-registration PAPSBAM para makapag-register po kayo. Okay mga kabayan, so hanggang sa susunod ng aking update. So hanggang ngayon ay wala pa rin, so hintay-hintay na lang natin. Kaya habang hindi pa po gumagana yung DMW Mobile app, ay temporary muna pong gamitin natin yung ating OEC exemption. So pwede po kayo gumamit nun. Okay po mga kabayan, so hanggang dito na lang po ang susunod kong video.